Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Kay Roel Consuerga, shoutout kay Fernando Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ito, sa totoo lang, kahit gaano sila kasaya noon, at least ngayon, nagdududa na si Hyjin kung masama pa rin ba si Huya at gustong magrebelde. Dahil ang lokasyon na kanyang minarkahan ay halos 20 milya ang layo mula sa buong base camp. Sa ganoong kalayuan, halos mahirap paniwalaan na ito ang punto ng pagkain ng kalaban. Alam mo, kapag nagmamarcha at naglalaban, pagkain at damo ang pinaka-priority. Sa makatuwid, anuman ang sukat ng labanan, bawal na pahabain ng masyadong mahaba ang frontline. Sa ganitong paraan, magiging masyadong mahaba ang linya ng supply, natural, tataas din ang posibilidad ng pag-atake ng pagkain at damo. Hinigpitan ang linya ng labanan at malapit na ang pagkain at damo, ito ang pinakamatatag at normal na paraan ng paglalaro. Pero maganda ang ginawa ni Huya, diretso niyang inilagay ang mga food point na halos 20 milya ang layo. Ano ang konsepto? Ito ay ganap na nakahiwalay sa larangan ng digmaan, na nangangahulugan na kailangan nilang kumain, at ang kanilang logistic ay kailangang pumunta mula sa hindi bababa sa 20 milya ang layo upang makakuha ng pagkain ng maaga. Hindi ba ito isang pag-aaksaya ng oras at lakas? Gayunpaman, direktang hinarang ni Han Sanchen ang pagtatanong ni Hyjin, tumingin kay Huya at sinabing, bakit mo piniling narito? Hindi mo kailangang mag-isip ng sobra, sabihin mo lang kung ano ang iniisip mo. Tumanggaw si Huya. Una, ang mga tao sa itaas ay napakaingat sa labanang ito, kaya posible na ilipat pabalik ang mahahalagang pagkain at damo. Pangalawa, dahil buong taon na akong nasa Yetian City, kaya para sa Yetian City ay pinag-isipan din naming mabuti ang paligid, at tulad ng alam mo, ito ay may kaugnayan sa aming trabaho kung tutuusin. Maiintindihan ito ni Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, ang mga especially iya ay hindi lamang nais na tuklasin ang lugar na kailangan mong tuklasin, ngunit dapat kang maging pamilyar sa paligid ng kapaligiran. Kung hindi, mga dagalang sa hola, ang alam lang kung paano ka ay pakulong, ano ang hitsura ng hola. Kung gusto mong lumabas para maghatid ng mensahe, sundan ang isang tao, o itago ang iyong sarili, hindi ito gagana. Ang puntong iginuhit ko talaga ay ang pinakamahinang link sa tuwing darating ang matinding lamig, kaya hinala ko na ang mga ugat ng dragon sa ilalim ng lupa doon ay maaaring mas malaki. Sa katotohanan na napakaraming mga kaaway, ang kailangan ay dapat na mas maraming pagkain, kaya sa tingin ko iyon ang pinakaangkop na lugar upang maghukay at maglihis ng tubig. Nasiyahan si Han Sanchen sa paliwanag, ikaw ay magpatuloy. Ang natitira na lang ay intuition, gayunpaman, mayroon akong isang maliit na kahilingan. Sabi ni Han Sanchen, sabihin mo sa akin. Maari ba nating malaman ang kanilang lakas at istruktura? Kung mayroong ganitong istruktura bilang pamantayan, kung gayon ang paghatol ay magiging mas tumpak. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, sa katunayan, mayroon siyang eksaktong intensyon na ito, kahit gaano pa niya kaisip o magsalita, hindi ito magiging kasing ganda ng pagtingin. Gayunpaman, kung gusto mong puntahan ito, kaya kung pumunta ng mag-isa. Sa antas ng iyong paglilinang, kung maglakas loob kang lumitaw sa ibabaw nila ng padalos-dalos, sa palagay ko kahit gaano kakahirap magtago, tiyak na matutuklasan ka, sabi ni Han Sanchen. Walang problema sina Huya at Hyjin dito. Okay, kung ganoon nga, hintayin mo ako dito, mag-iimbestiga ako at magbibigay ng mas tumpak na data. Kung may gusto kang hulaan sa kabilang partido, halatang hindi lang swerte, minsan kailangan mong maglagay ng maraming pagsisikap para dito. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, lumipad palabas ng bamboo house sa susunod na segundo, at nawala sa pasukan makalipas ang ilang sandali.
Alam na alam ni Hyjin na ang kanyang leader ng alyansa ay tiyak na pupunta sa langit ng kalaban na mag-isa para magtanong ng impormasyon. Gayunpaman, sa kanyang kakayahan, hindi gaanong dapat ipag-alala si Hyjin. Pagkatapos nilang dalawa maghintay sa pagbabalik ni Han Sanchen, magiging isang buong araw na sa mundong ito. Sa panahong ito, si Huya ay walang kamalay-malay na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Han Sanchen, tutal ang tagal na ring walang balita. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Hyjin na may time gap sa pagitan ng mundo dito at sa labas, at bigla niya itong napagtanto. Pagkabalik ni Han Sanchen ay hindi na siya nakipagbatian sa kanilang dalawa, sa halip, lumakad siya sa naunang mesa sa ilang hakbang, at pagkatapos ay halos iginuhit ang istruktura ng puwersa ng kalaban sa nakaraang guhit sa orihinal na guhit. Pinagmamasdan ni Huya ang sitwasyon sa mapa habang dumarami ang mga tropa. Ang ayos ng tropa sa ilang lugar ay napangiwi din siya, tila may malaking gap sa orihinal niyang ideya. At ang mga punto ng pagkain na una niyang pinili ay na-cross out muli. Matapos mag-observe ng halos 10 minuto, parang nakapagdesisyon na siya, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinulyapan si Han Sanchen, tapos ginalaw niya yung kamay niya at nilagay yung pen sa lugar na kahit si Han Sanchen nagulat. Kung ang nakaraang 20 milya ang layo ay katanggap-tanggap pa rin at nauunawaan ng Han Sanchen, kung gayon ang puntong ito ngayon ay lumampas pa sa kanyang psikolohikal na inaasahan. Ang distansya sa pagitan dito at base camp ay hindi bababa sa 100 milya, sa ganoong mataas na harapan, hindi mo masasabi na ang ibang commander ay maingat sa mga punto ng pagkain, ngunit ganap na may sakit. Kung tatanungin mo si Han Sanchen na hulaan kung saan maaaring umiral ang mga butil, maaari niyang isipin ito ng 1,000 beses o 10,000 beses, ngunit hindi ito maiisip ni Han Sanchen. Ito ay talagang isang plano na higit sa karaniwan. 20 milya ay tinatawag na isang paglihis mula sa larangan ng digmaan, o isang maliit na distansya sa labas ng larangan ng digmaan, tapos itong distansyang 100 milya, masasabi mong hindi naman talaga ito battlefield, wala namang problema. Ito ay isang ganap na ligtas na zona doon. Leader, hindi ba ito masyadong katawa-tawa? Maingat na komento ni Hyjin, masyadong malayo ang lugar na ito, at wala na ito sa loob ng aktwal na hanay ng kontrol ng grupo ng mga kaaway sa tapat natin. Narito na ang larangan ng digmaan, ngunit ang replenishment point ay 100 milya ang layo, hindi banggitin ang oras na nasayang sa pamamagitan ng pabalik-balik, kahit ang mga sundalo ay pagod na sa patuloy na pagtakbo pabalik-balik. Tumingin si Han Sanchen kay Huya. Bagamat hindi nagsalita si Han Sanchen, halatang sumang-ayon siya sa pananaw ni Hyjin, gayunpaman, kung tutusin, lahat sila ay kanyang nasasakupan, at si Han Sanchen ay handang maniwala sa sinabi at pananaw ng bawat isa sa kanyang mga nasasakupan. Kumunot ang noo ni Huya at nag-isip ng matagal, tumangala siya kay Han Sanchen at tumingin kay Han Sanchen gamit ang kanyang mga mata, pinuno, sa paghusga mula sa deployment ng mga tropa at ilan sa aking pagkaunawa sa mga orihinal na nakatataas, sa palagay ko ang puntong ito ay ang pinakamalamang, ng. Oo, naiintindihan ko Hyjin, at maging ang iyong iba't ibang mga pagdududa, ngunit ang pinuno ng alyansa, nakikita mo, kahit na ang mga tropa ng kalaban ay natipon sa isang maayos na pormasayon sa harap natin, at sila ay napapaligiran mula kaliwa hanggang kanan, tumataas ng patong-patong, ang huling bilog ay umaatake pa sa amin ng isang malaking pagkubkob ay nabuo, gayunpaman, kung titingnan mo ng mabuti ang pormasayon na ito ay mayroong isang. Maingat na, naalala ni Han Sanchen na sa panahon ng survey, ang kabuuang lakas ng kalaban ay may napakaliit na puwang sa kanang likuran. Buti na lang maliit ang gap na ito kaya hindi naisip ni Han Sanchen na baka ito ay sadyang nabuo. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring mangyari kung ang ilang mga koponan ay hindi pansamantalang bumalik, o kung ang reserbang hukbo doon ay dumanas ng ilang pagkatalo sa labanan, kaya hindi sineseryoso ni Han Sanchen ang bagay na ito. Ano ang kinalaman nito sa mga butil? Sabi ni Huya, syempre mahalaga, ang buong paligid ay maayos at maayos, parang Bar Isles ang kabilang partido, at gusto nilang hawakan ang tubig natin sa Bar Isles, natural. Ang gusto nila ay kompleto at buo ang Bar Isles. How can I bear it? May gap somewhere. Umiling si Hyjin, although may sense yung sinabi mo, to be honest, medyo malayo ka. Sabi ni Huya, it is indeed a bit far-fetched. I agree with this, however,
If I know our superiors and their behavior better than you, and if you notice there is a slight problem here, then if you understand the terrain outside if so, combined with the analysis, you might be able to understand that my judgment is definitely not far-fetched. May gustong sabihin si Hyjin, pero pinigilan siya ni Han Sanchen at tumingin kay Huya. Tell me something. Leader, kung napadaan ka sa Virgin Forest sa lugar na ito, dapat alam mo na halos lahat ng gubat diba? Tumanggo si Han Sanchen, kaso nga. Gayunpaman, ang kagubatan ay isang kagubatan, at palaging may daan dito. Pagkatapos sundin ang caravan, mayroon silang sariling paraan patungo sa Yetian City. Tama na, paraan, ngumiti si Huya. Biglang naintindihan din ni Han Sanchen ang ibig sabihin ni Huya. Oo, paano niya makakalimutan ang ganoong bagay? Medyo kakaunti ang kagubatan sa paligid ng Yetian City, at mayroon pa ring sapat na open space sa labas ng lungsod. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga lugar na malayo sa lungsod ay magiging patag. Kung ang 10 milya ng lupa ay nangangailangan ng paglalakad sa mga bundok at mga tagaytay, kung gayon para sa ilang Chengdo, ang naturang 20 milya ng lupa ay maaaring hindi mas madali kaysa sa 100 milya ng lupa. Ngumiti ng mahina si Huya, at nang makitang tapos na siyang magsalita ay mabilis siyang nag-drawing sa drawing, habang tinitignan niya ang kanyang drawing, mas lalong hindi napigilan ni Han Sanchen ang mapangiti sa kanyang mukha. Bagamat isang napaka-nakakapagod na gawain na ilarawan ang nakapaligid na lupain sa pangkalahatan, ang magandang bagay ay makikita ito ng malinaw sa isang sulyap. Habang ang mapa ng Hilagang Kanluran ay naging mas detalyado, sa wakas ay nagsimulang maunawaan ni Han Sanchen kung bakit pinili ni Huya ang lugar doon. Bagamat malayo nga ito sa kanilang base camp at maraming abala sa galaw, ayon sa mapa, ang lugar na pinili ni Huya ay ang pinakamalaking undercurrent point sa buong Virgin Forest. May liko doon, at medyo malaki ang natural na nabuong lugar. Sa lupa, napapaligiran sila ng mga bundok, na sarado, ngunit may kalsadang direktang humahantong sa Yetian City sa labas ng mga bundok, na ginagawang maginhawa para sa kanila na maghatid anumang oras. Sa makatuwid, kahit na ang 100 milya ang layo ay medyo malayo at pinalaking, ito ay hindi imposible. Naintindihan din ni Hyjin, pero medyo hindi pa rin siya makapaniwala. The distance is really too far, although you have your reasons, medyo mahirap pa rin akong tanggapin ang gap in route. Sino ang magsasakripisyo kahit ang pinakamaikling distansya? Kahit for safety's sake, hindi naman dapat masyadong exaggerated diba? Anyway, magiging conservative ako dito, no matter what. Naiintindihan ni Han Sanchen ang iniisip ni Hyjin, tutal, bagamat may sariling paliwanag si Huya, hindi naman ito mahigpit sa ilang aspeto. Bagamat ang lugar na kasalukuyang ipinapakita sa mapa ay talagang ang puntong minarkahan ng Huya, na kung saan ay lubos na kapakipakinabang, ngunit sa sinabi na, ang buong kagubatan ay napakalaki, sino ang makakagarantiya na mayroon lamang ganoong kanais-nais na lupain? Si Huya mismo ay umamin na ang mga ito ay kanyang sariling mga hula lamang, dahil talagang imposible para sa kanya na malaman ang lahat ng mas tiyak na lupain, lahat ng hula ay batay sa ilan sa impormasyong mayroon siya sa kasalukuyan, upang gumawa ng paghatol. Hindi nakipagtalo si Huya kay Hyjin, tumingin kay Han Sanchen at sinabing, ito ay mga kalokohang opinyon lamang ng aking nasasakupan. Tumanggo si Han Sanchen, kinuha ang mapa, at muling nag-isip. Hindi naman sa wala siyang tiwala kay Huya, pero ang aktwal na sitwasyon ay minsan lang magagamit ang paraan ng pag-atake ng butil at damo. Matagumpay man o hindi, pagkatapos nito, maaalerto ang kaaway, at ang pagsisikap na magtagumpay muli ng walang ganap na kalamangan ay halos katumbas ng pagnanasa. Sa makatuwid, kung gusto mong lumaban, dapat mong tiyakin na ang isang hit ay magiging matagumpay, at natural na tiyakin ni Han Sanchen na sigurado ang kanyang paghatol. Leader, why don't you do some research in person and we can take action? You can take Huya with you. He is familiar with the terrain here. With your cultivation level, it shouldn't be a big problem if you want to hide his whereabouts with him, right? Suggestion ni Hyjin. Hindi sumagot si Han Sanchen, ito talaga ang pinakaligtas na ideya. Ngunit si Han Sanchen mismo ay hindi alam kung paano bantayan ang mga punto ng pagkain, kung pupunta siya upang alertuhan ang ahas, masisira ang plano.
Kaya mula sa aspetong ito, ang pinakamahusay na paraan ay direktang kunin ang isang tao upang alisin ito. Ngunit ito ay bumalik sa nakaraang isyo. Nang makitang hindi nagsasalita si Han Sanchen, napayuko si Huya at tiningnang mabuti ang mga guhit. Alam niyang may problema si Han Sanchen, ang tanging ginawa niya lang ngayon ay pag-aralan ito ng mabuti para mapahusay ang katumpakan ng kanyang hula o baka may mali, walang posibilidad na may iba pang mga punto. Makalipas ang halos kalahating oras, natauhan si Han Sanchen mula sa dilema, itinaas ang kanyang mga mata at sinulyapan si Haijin, at pagkatapos ay kay Huya. Ngayon, sa inyong dalawa, ang isa ay hindi ka talaga naniniwala sa lugar na ito, at ang isa naman ay intuitively na iniisip mo na ito ay tulad ng lugar na ito, tama. Nagkatinginan ang dalawa, saka tumango. Haijin, andito na ang subordinate ko. Pumunta ka at pumili ng 10 elite at magtipon sila kaagad sa labas. Leader, ano ka ba? Ngumiti si Han Sanchen, sige gawin mo muna, malalaman mo rin ang nangyayari mamaya. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Huya at sinabing, you should go and continue practicing first. Kinuha na nung dalawa yung order at umalis na. Sa oras na ito, mabilis na bumalik si Han Sanchen sa kanyang silid, para sa kanya, mayroon pa ring isang napakahalagang bagay na dapat gawin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!